Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apila niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman o lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Tsaka sir, pinoint out din na yung Villamor Airways where the President was arrested ay military facility. Parang, well, ulitin ko, tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So yun nga parang gusto nilang sumali ang AFP. Pero kayo sir, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Sir, meron information po na nung after the arrest of the President, dumami yung fake news na especially yung mga negative against the administration. Do you have the same observation and what can you say about it? Normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis, nakapanalig, kakampi ng pamilya Duterte. Rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga imbentong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin ko, hiwalayin natin ang opinyon sa pagpepedel, pagpapalabas ng impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari. Sir, mga more than 10 days after the arrest, parang humupa na ba yung mga tawag doon, yung mga maiinit na pinupost sa media as compared doon at ngayon? Wala kasi sa timeline ko yung mga yun eh. Ang timeline ko, showbiz, hindi politika kaya hindi ko nararamdaman kung humuhupa nga ba o hindi. Palibasa kayo, ang timeline kasi ninyo ay puro yung mga kaganapan sa politika. So, hindi ko nararamdaman kung lumalala ba o humuhupa nga ba. Ikaw naman, ang trabaho ko na nga politika, pati ba naman pag nasa bahay ako at gumagawa ng ibang mga relaxing na bagay, ayan pa rin. Dapat di na, di ba? Pero sir, as a leader, di ba dapat parang ina-assess natin whether diba, pati mga yung economy, but it might be affected because of yung ingay sa ganitong mga... Alam mo, sa tingin ko, ang ating ekonomiya ay soundproof na kaugnay sa ingay politika. Kung matitingnan nyo ilan sa mga basic economic indicators, hindi naman tila ito na apektuhan ng ingay ng politika. Mapa-impeachment man o itong kay dating Pangulong Duterte. Halimbawa, bumaba ang inflation natin ng mula 2.9 to 2.1% month on month. Di ba? Bumaba na rin ang presyo ng bigas, bagaman hindi pa sa level na gusto natin. Ang unemployment natin ay pinakamababa sa mga nagdaang taon at ang employment rate natin ay isa sa pinakamataas din kumpara sa nagdaang 4-5 taon. Ang collection rate ng BIR nasa 16.7%, pinakamataas sa nagdaang mahigit 2 dekada. At malapit na tayo mabigyan ng A, yung inaasam-asam natin, at tayo nasa A- at BBB plus rating na ng ilan sa mga rating agencies. Sana
ito'y magpatuloy at patunayan talaga na ating ekonomiya na soundproof na ang ating ekonomiya, hindi apektado ng ingay politika. Sir, kailangan ba bang gumawa ng batas para maging yan ang pagkakalat ng fake news? Meron kasi bill, sir, si Senator Jinggoy, ina-add yung fake news doon sa hanin ng mga crimes sa cybercrime prevention. Alam po ninyo, ang libel ay isang krimen na pinaparusahan ang pagsisinungaling. That's why in libel, proof of the truth is a defense. Di ba? Inakusahan kita ng libel, pinatunayan mo totoo yung sinabi mo, absuelto ka sa kaso. Libel is one of such cases kung saan pinaparusahan ang pagsisinungaling laban sa kapwa mo. Kaya lang kinonsiderang paninirang puri yun, ika nga, kaya libel ang tawag. So marahil sa advent ng social media, maaring idagdag yon, pero ang mungkahi ko lang dapat specific talaga, specified, at klaro yung ating pinaparusahan. Dahil ulitin ko, maliwanag ang sinasaad ng ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Again, you may not agree with what I am saying, but I will always defend to the death your right to say it. Basta't opinion yung sinasabi mo at hindi mo binebenta, nilalako bilang katotohanan tungkol sa isang bagay, tao o kaganapan. Sir, meron po bang batas that can compel yung mga social media platforms to divulge? Halimbawa, ito, this is identified na as a troll account na puro fake news talaga yung nilalabas niya. Na sabihin mo kung sino yung nagbabangko niya, sino yung may-ari ng account. Sa ngayon wala, pero siguro at the first instance dapat yung nag-ooperate, nagpapatakbo ng platform ang gumawa niyan. Dahil hindi ba, ilan sa mga platforms na alam natin, tinatanggal na, wini-weed out na yung tinatawag nating bots o yung mga artificially generated account at wala naman talagang activity na parang isang tao. Bagaman sa AI ngayon, kaya nang gawin ng bot yung ginagawa ng ordinaryong tao. Nagko-comment na rin siya, may mga nila-like na rin siya. So, habulan ng teknolohiya yan sa magkabilang platform. But at the end of the day, that is why we are also adjusting sa social media, hindi ba? Hindi lamang simpleng like ang binibilang. Binibilang yung engagement kasi yun ang totoong tao. Hindi yung bilang lang ng like, na baka naman bot na yon at hindi naman totoong tao talaga. I think technology will sooner or later catch up with developments in this regard. Para sa gayon, totoong tao na palagi makikita natin sa social media, hindi tulad ngayon. Kaya di ba maraming mga apps just to test if you're human or not? Di ba, bago ka makapasok, bago ka makalaro, bago ka i-recognize, unti-unti naman ang ginagawa yon. Unti-unti nang humahabol tayo, pero hindi pa nakakahabol. Sir, di ba alarming yung ginagawa ng NBI and other law enforcement units na hinahanap, inaaresto yung mga nagpapakalat ng fake news against President Marcos and the administration, pero hindi yung mga similarly na mga manipulated social media posts against the Duterte camp o iba pang politika? Depende kasi kung sino nagrereklamo. Again, the NBI can do things motu proprio, but it also usually acts based on complaints. Kadalasan na nagrereklamo, hindi ba, ay yung mga paninira laban sa pamahalan. At yung mga naninira sa pamahalan na ginagantihan ng paninira, nananahimik at hindi naman nagrereklamo na. So kung may nagreklamo sa kabilang banda, dapat with equal fervor, imbestigahan din ng NBI yan. With one caution sa NBI, hindi ito dapat at bilang judge, bilang huwes, ang ating dating huwes, ang ating NBI director, alam at nalalaman niya ang limitasyon na tinatawag nating prior restraint. Ano man ang ginagawa niya sa law enforcement side, should not and should never cross the line and constitute prior restraint. Kung saan, mangangamba na mismo ang ordinaryong Pilipino na magsalita at magbigay ng opinyon at hindi na lang magbibigay ng opinyon dahil sa takot na dinudulot ng kanilang ginagawa. Buwang paniniwala ko naintindihan yan ng ating NBI Director bilang miyembro ng Philippine Bar at bilang dating huwes. So, meron pa ako. Mm. Ito yung juicy. Recently, may mga blind items sa mga senador. Bothered ba kayo dun? Hindi kasama yan sa type. Hindi kasama. Pero I mean,
withdrew, pero hindi ba to parang attack din sa Senate? Impeachment trial? Hindi. Para sa akin, ilang beses nang nangyari sa akin din yan nung panahon na congressman ako, kahit nung governor ako, kahit nung nagsisimula pala akong congressman noong 1998. Bahagi yan marahil ng init sa politika na kinabibilangan na rin namin. At hindi para sa akin na seryosohin yan o gawan pa ng hakbang kaugnay ng mga lumalabas na chismis, nakakasira man o nakakaganda sa parte at panig ng Senado. At hindi naman ito tinutukoy ang trabaho ng mga miyembro ng Senado. Kung hindi di umano, personal na buhay, di umano uli ng ilang miyembro. Sir, pa-specify na. Ano? Pa-specify na. Ano yung rin chismis? Wala man akong nagre-ready. Hindi porke cheese ang pangalan ko, tatanungin niyo na ako tungkol sa chismis. At hindi porke cheese ang pangalan ko, chismoso na ako. Napag-isipan ni SB yun. Naisingit. Hindi, ang tagal ko nang sagot sa ganyan yan. Pero, Okay? Yes. pero paano dapat i-handle, sir, ng senators pag may ganyan? Kasi pag lahat kayo sasagot, Individual at personal to. At hindi dapat sagutin bilang isang institusyon para sa akin. Hindi naman ito inaapektuhan o tinutukoy yung trabaho namin bilang mga miyembro ng Senado at bilang isang institusyon. Lilipas din yan. Desisyon niya yan at kung sakasakali, hindi ito ang unang pagkakataong mangyayari yan. Nandito na rin kayo, kung maalala nyo, nung naganap yan sa isang incumbent din na senador sa katauhan ni Senator Ping Lacson, kung saan humigit kumulang 14 na buwan siya nagtago hanggat hindi pa lumalabas yung resulta ng kanyang kaso sa Korte Suprema para ika nga ma-exhaust niya yung kanyang legal remedy sa Korte. At sa dulo nga, kinatigan siya ng Korte Suprema, in-strike down, kung maalala niyo yung warrant of arrest, at nung in-strike down yon, doon lamang siya muling lumabas at nagpakita. pero ano yan, sir? Hindi nyo siya i-discourage? Kung ako ang tatanungin mo, ako mismo hindi ko gagawin yon. Subalit, decision niya yon. Ika nga. Nabasa ko yung mga interview ni Senate President Enrile noong mga panahong yon, kaugnay niyan. Ayon sa kanya, yan ay desisyon ng kada individual, lalo na kung sa palagay niya o sa pakiramdam niya, ay hindi pa niya nakakamit ang hustisya at hindi pa niya nauubos lahat ng legal remedies na available sa kanya dito mismo sa Pilipinas. Lalo na't kung siya inabiyahe na, ika nga, sa ibang bansa, mababaliwala lahat yun. Sinabi po ni Sen. Bato din na he's considering na mas mahabang stay sa Senate. And ang sabi po niya, hindi niya naman daw po siguro siya papalayasin. Sir, Ayokong mag-speculate kung gaano kahaba yon, pero tanging pwede kong pagbatayan ay yung mga nagdaang karanasan ng Senado kaugnay sa mga miyembro nito na may mga kasong kinaharap. Ang pinakamatagal na sa kasaysayan ng Senado ay kulang-kulang 1 buwan nung dito na malagi si Senator Trillanes. Ang pinakamatagal din namang pagtatago, ika nga, ng isang senador ay si Senator Lacson na tumagal naman, hindi sa Senado, sa labas, na nagtagal din naman ng, kung aking naalalang tama, ay 14 na buwan na siya'y nagtago sa ibang bansa. At kung gusto niyong humingi ng detalye, si Senator Padilla na lang yung tanungin mo dahil siya yung gumanap yata ng Senator Lacson nung ginawa ng pelikula yung kaganapang yon. Hindi siya, sir, ituturing na parang reflective sa Senate as an institution na mayroong senador na natatanggap. Hindi naman, dahil iba't ibang sitwasyon at bago noon, hindi pa nangyari yan. Pagkatapos noon, hindi pa naman din nangyayari yan. Tayo'y nag-engage lamang sa speculation sa ngayon. Sir, despite yung pronouncements po ni Senator Bato na yun nga, meron siyang kinukonsider na magtago, hindi naman po i-refuse ng Senate yung pagsisik niya ng record. Hindi para sa akin na hulaan kung ano ang kanyang gagawin kasi dahil pabago-bago din yung kanyang posisyon habang dumadaloy ang araw. Marahil pag kami nagkausap, kung yan ay nangyari na talaga, doon ko na lamang at doon na lamang natin haharapin yan. Hindi lamang bilang Senate President, bilang isang institusyon din na kinabibilangan niya. Imbes na maghulaan tayo kung anong gagawin niya at kung anong mangyayari. Antabayanan na lamang natin kung talagang magaganap yon o hindi. Pero yung stand ng Senate, sir, hanggang lumabas lang yung decision ng SC dun sa petition niya.
Yun yung mga naging karanasan ng Senado sa nagdaang panahon. Ika nga, kinausap na yung mga miyembro nung na-exhaust na nila yung kanilang legal remedies na wala nang pwede o inaantay pa kaugnay niyan kung kaya't marapat ay harapin na. Yan yung mga ginawa ng Senado noon at wala akong nakikitang ding dahilan na hindi rin yan ang gagawin ng Senado kung sakasakali. Dahil yun ang naging tradisyon, practice at kagawian ika nga ng Senado. Although it's speculative again, what if the decision of SC rules against Senator Bato? Again, that is speculative. At kung lumabas, wala pa namang kasong inihaing si Senator Bato kaugnay sa aktual na warrant na iiso laban sa kanya. So ayoko mag-speculate pa tungkol doon. Yung inihaing niyang kaso sa ngalan niya at ni Pangulong Duterte, pero mas akma yun sa kaso at nangyari kay Pangulong Duterte at hindi kung sakasakali sa kanya pa yon. Hindi pa muli matapos niyang i-anunsyo yung bago niyang posibleng gawin. Hindi pa muli. Last week may hinuling vlogger sa Cebu who admitted to posting yung mga tweets or disinformation against President Marcos. Tapos kahapon din may paalala si Enrile regarding sa paggamit ng social media, mga social media influencers. And now we have may debate na rin tungkol dun sa kailangan magpasa ng batas regarding fake news. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan at tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Iisa ang magiging giya namin. Maliwanag at klaro ang nakasaad sa Saligang Batas, Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Nor shall anyone be... ang kaugnayan ng bagay na ito, hindi dapat magpasa ng batas ng Kongreso na tataliwas dito. So ang magandang timbangan o susi at tulay sa anumang batas na ipapasa kaugnayan ng fake news, hindi dapat ito tumawid dun sa paglalapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. How do you balance that constitutional right dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation sa social media? Yung mga intentional talaga. Well, truthfulness will always be the test. Again, hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaaring magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Ibahin din natin marahil yung purveyors of fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial? Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun, karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Should the government control the use of social media through legislation? Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro gano'n na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms dahil mapanuri na
sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayanang Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Sir, your thoughts po dun sa naging hearing last week on former President Duterte's arrest? Ano kaugnay nun? Yung parang assessment, sir, napanood niyo po, nag-monitor po ba kayo? Bahagya, oo. Can you ask a specific question? Ito na lang, sir, can you confirm po na yung palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos? Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na ipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon at ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. If I remember correctly, the Executive Secretary in behalf of the President. Sir, kiniusap niyo po si Senator Marcos regarding that letter? Hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang legislative staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At natanggap nga niya, kaya nga nung in-invoke ni Secretary Boying Remulla yon, ay hindi naman nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos kaugnay nung pag-invoke na yon. Sir, patanong lang po ito. Patanong lang pala, hindi. Hindi po, ito po, sasabihin ko ngayon. Phone-in question from kay Mean po, Los Baños. May umuugong daw po na pinakiusapan daw ni SP Cheese, si Senator Amy, na wag na ituloy yung hearing ng Thursday about ICC. Hindi totoo yun. Confirm lang daw po kung totoo. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentaryo sa chismis, pero sige na. Dahil absent si Mean. Hindi at hindi kami nagkausap. Kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw. Kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Pero sir, agree kayo doon, sir, na cover talaga na executive privilege yung supposedly information. Alin doon? Kasi- Which one? So yung conversation between the President and cabinet members regarding the arrest of the former President. Nagkaroon nga ba ng conversation? Medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko. Ewan ko kung naliwanagan kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke. Chismis daw. Doon sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pero doon sa hearing, naging forthright ba sila? I mean, naibigay ba yung detalye na naliwanagan ba kayo o nalabuan doon sa legality or illegality ng arrest? Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya
ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yon. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihin may pagkakataong mahusgahan siya ng kapwa niya Pilipino. SP, yung sa hearing ng dito kasi ay, sabi ng Philippine Center on Transnational Crime, yung pag-aresto daw po kay former President Duterte, batay daw po sa red diffusion at hindi sa isang red notice. Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Sir, bakit kailangan maging confidential? Hindi para sa akin na sagutin yun na nag-issue ay Interpol. Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung dalawang yon. Opo. Sir, Ang epekto'y pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Pero yung isa ay confidential, yung isa ay nilalagay nila sa internet, sa website nila. opo. Sir, yung, di ba, bago mag-hearing si Senator Amy, medyo appropriate ba yung term, apprehensive ka that it might fuel further the already tense situation. After the hearing po, yung bang inaalala natin nangyari or mas naging effective? Hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko kung naalala ko ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa isyu at hindi magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil nga may mga paglilinaw na ibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong laya. So, mas nalinawan, sir, yung situation? Or Para sa akin, oo, dahil maraming mga katanungang nasagot. Tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yatang pangalawang hearing na ini-schedule. So, tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Sir, sabi po ni Sen. Amy, she plans to hold another hearing. Parang ang kailangan lang daw po makahanap ng mga international law experts which nahihirapan na pumanap ng resource person. Nasa sa kanya yun. May buong laya si Senator Marcos magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So, siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, pabor man o kontra sa naganap o nangyari. SP, yun lang sa executive privilege na yun. So, how was it, worded, sir? I mean, paano siya hindi yung, o in-impart sa inyo yung request for executive privilege? They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So, pwedeng i-share niyo yung letter? Pati yung reply. Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Ang FYI lang. Pwedeng i-share niyo? Parang FYI lang naman yun. Kasi nasa Supreme Court decision naman yun eh. Pwede niyo kami bigyan ng comment? Tatanungin ko, baka pwede ba yun? Pwede sir, yung public document. Parang hindi naman yun. Wala. Yung nakalagay po na hihingi daw po sila ng mga set of questions, pwede po ba yun? Hinihiling yun kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy. Kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. So, may silang yung letter, sir. So, may silang yung letter. If I remember, one page lang. Sir, hindi naman strange
Hindi. Nandito na ako sa Senado nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamit nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang-ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Sir, ano po yung nakikita niyong pwedeng ma-achieve nung hearing on ICC in terms of ano po ba, laws? Hindi ko alam. Na kay Senator Amy Marcos siguro yan. Para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero. Yung pagdinig. So, magkakaiba ng pananaw ang tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posibleng at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009. No, ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Yes, RG. Problema kasi dito sa invocation nila ng EO 464 or na executive privilege, some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, nung hearing, ginamit yung EO 464 para hindi na mag-elaborate doon sa interview na yon. Kasi nga, pina-follow up nung hearing kung ano man yung napag-usapan dun sa interview na yon. So parang, isn't that nagmumukhang parang may tinatago sila? Ika nga nung kanyang kapatid na hindi mo pinangalanan. May karapatan ng isang tao magbago ang isip at may kalayaan ng bawat isang magbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impormasyon. At may mga katanungan din ngang hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun, halimbawa, na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan, ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. So, na dapat lesson learned dito ng cabinet members kasi ganyan pag-usap muna ang pag-usap. Lalo na pag conversation ng presidente. Hindi para sa akin na pagsabihan sila, pero nung nagsimula ako sa politika o sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998, hindi naman sa may tinatago, pero palaging less talk, less mistake. And then, sir, si Vice President, sabi doon sa virtual appearance niya sa hearing, pinuna niya yung kawalan daw ng action at AFP when his father was being arrested. What do you make of that? At saka, how do you look at Secretary Teodoro's response? Sabi niya, support sila sa PNP,